Amen. Salamat po, Ate G. Tsaka salamat po sa ating mga dancer, tambourine dancers. Nakita niyo po na every after ng exhortation po ng tithing offering, ay meron na po tayong special number. Ano po, napapansin niyo po ba linggo-linggo na? Ini-encourage po kasi natin yung mga kapatid na talagang ibahagi po yung kanilang mga talento binigay ng Panginoon. Kung napapansin niyo po kung sino yung kumakanta, kaya rin po yung nagtatambourine, ano? Kung ayaw niyo po sa susunod ay tumambling naman sila dito, kayo po ay lumapit na para kayo naman po, ay joke lang. Ibig sabihin lang po na ganun sila ka-talented at ini-encourage kayo na kahit ano pong talentong meron kayo, na pwede po natin yung special number sa Panginoon. Yung mga spoken poetry, ayan, pagtutula, pwede po yan. Bigyan po natin, ibahagi po natin sa mga kapatid at bigyan pa po rin natin ang pagkakas ng mga talento. So, isang magandang umaga po sa ating lahat. Muli po salamat sa pribilehiyo na pinagkakaroon ng Panginoon upang muli makapagbahagi ng kanyang salita. At ngayong hapon po na umaga po ito ay mag-umpisa po ang ating bagong series. Ayan po. Medyo napatagal po tayo sa ating lumang series. Ngayon pong House-to-House Ministry by Jesus and the Apostles. At malamang sa nagustuhan niyo po kasi maganda po yung ating mga pinag-aralan, tama po ba? Pero wag po kayong mag-alala at ito pong ating bagong series ay napakaganda din po. Na pinamagatan po natin Treasures in Hidden Moments. Ayan po. Ang pamagat po na ating series ngayon sa susunod na mga linggo ay Treasures in Hidden Moments. Sa Tagalog po, mga kayamanan sa di inaasahang pagkakataon. At hindi po ito kayamanan na material, hindi po salasalapi ang ating pag-uusapan ngayon, kundi po mga gininto ang aral na makikita po natin sa mga di magagandang pangyayari o mga aral po ng buhay na nakabalot sa mga hindi magagandang experiences natin sa buhay. Kagaya po ng mga aral na pwede natin makuha pagka tayo po ay nagdaranas ng sakit o karamdaman. Mga aral po na nakukuha natin sa mga kabiguan natin o mga pagkakamali natin. Even po yung mga unmet expectations o mga pagsubok na pinagdaraanan natin, may mga ginito ang aral po tayo makukuha dyan. Tandaan po natin, pinalaw po ng Panginoon na maranasan natin ang mga ito dahil mayroong kalaking itong aral na ibibigay sa atin. Diba? At napakahalaga po na malaman natin, makuha natin yung aral sa bawat pinagdaraanan natin sa buhay. At hindi po nalalayo yung ating dinaranas sa ng pandemic. Ito po pandemic na ito parang most enduring pandemic of all time. Kasi talagang sa lawak po at sa dami ng tao na naapektuhan globally, hindi po ba? Lahat po ng bansa ay naapektuhan. At hindi lang po yun. Individually, yung lawak ng epekto niya sa buhay ng isang tao. Sa buhay natin, hindi lamang po yung pinansyal, tama po ba, ang apektuhan sa atin. Even po yung ating emosyonal, yung ating relationship, yung ating pakikisalamuha, even po yung ating spiritual ay naapektuhan din po. Tama po ba? Pero, ganun pa man, imagine din po kung gaano din kalaki yung nais na makita natin ng Panginoon na makuha nating aral kung bakit po niya inalaw itong pandemic. At maaari po sa atin, maraming tagal naman matapos, hindi po ba yung kailan kaya ito matatapos. And even po sa ating araw-araw na pinakaharap ng mga pagsubok o mga sitwasyon sa buhay natin na pwede sabihin natin na ano ba ito, ang tagal naman. Ang tagal naman matapos yung pagsubok na ito sa buhay ko. Tapos hindi pa man natatapos, meron na naman bago, di ba? So, sabi po ng Panginoon, meron siyang nilalagay na aral kung bakit po niya hinahayaan ang mga sa atin ng buhay na mangyari. Ngayon po, sino po ba sa inyo dito ang mahilig maghintay? O yung gusto niya, naghihintay siya, nag-i-enjoy siya maghintay. Sino po ba dito? Amen. Wow, meron po tayo nag-isa dito na gusto. Amen. So bagay po, meron kakaiba sa atin palagi, di ba? Pero ang karamihan sa atin, malamang ayaw ang naghihintay, di ba? Kasi nakakainit, nakakabagot, di
Pero ganun pa man, ay alam niyo po ba na tayo pa rin ay naghihintay ng madalas at araw-araw. Ayon po sa pag-aaral, ang bawat isang tao ay may average na paghihintay ng 1 oras every day. Ibig sabihin, minimum lang yun. Sa tingin ko, minimum nga yun. Marami po na hinihintay tayo sa ating buhay. Di ba? Pag-isip na lang natin, magpakulo tayo ng tubig, balik tayo ng balik, di pa rin kumulo. Di ba? Paglabas natin, dito dati, pag lumalabas ako, mag-aabang ako ng tricycle. Tatawag lang ako, lalapit na. Ngayon, hindi na po, mahirap na. Hihintay ka na rin ng tricycle. Ang tagal dumating, di po ba? Dati sa grocery, pag bibili ka, pagbabayad ka na lang sa may pila. Ngayon, bago ka pumasok sa grocery, may pila na rin. Tama po ba? Maghihintay ka na rin bago ka makapasok sa grocery. So, ang dami po na ginagawa natin paghihintay. At talaga po minsan, nakakabagot, lalo na yung mga naghihintay siguro ng kanilang lifetime partner. Hindi lang kaya dadating. So, parang, ano mo yung kung minsan nakakabagot na, nakakainis na, minsan nakaka-bang disposition natin. So, alam niyo po ba na hindi naman talaga sa paghintay nandun ang problema, kundi nandun po sa anong nangyayari sa puso natin kapag tayo ay naghihintay. Ano po bang nangyayari sa puso natin kapag tayo ay naghihintay? Example ko na lamang po na sa bawat isa po sa atin na lamang iba-iba yung dating ng paghintay o yung nangyayari sa atin sa paghintay. Pero madalas ay hindi nakakaaya-ayang mga bagay. Nandiyan po yung na-frustrate tayo, di ba? Yung nadidismaya tayo, nag-iiba yung disposition natin. Tama po ba? At lumalabas din yung minsan yung ating kayabangan, yung ating pagmamataas. At minsan nakikita yung pagiging makasarili natin pag tayo ay naghihintay. Natatandaan ko po nung kasagsagan ng pandemic, yung kung hindi ka basta pwedeng mamili kahit anong araw mo gusto. Di ba po may schedule kahit sa grocery. At that time po nasa Ram Road po ako. At may schedule po ako mamili. At dahil nga po ang Ram Road lang noon ang bukas, di ba, na grocery malaki. Kaya halos lahat ng tao doon namimili. So, ang haba po ng pila at bawat isa, ang dami-dami nilang binibili. Kasi yung sinasamantala nila yung pagkakataon na nakalabas sila. So, may pila po dun sa kabila, may pila dito. Dito po ako nakapila. At yung halos katapat ko na alin, medyo hindi naman, mas malapit-lapit siya sa counter. Nararamdaman ko po talagang siya ay naiinip na. Kasi parang nararamdaman, hindi na sila umuusad kung kailan siya malapit. Tapos po, tingin ko siya ng tingin sa counter. Sabi ko niya doon sa harap niya, bakit ba ang tagal? Sabi niya po. Sabi ko nung nasa harapan niya, pinaulit ng babae yung pinamili niya kasi nagkamali yung cashier. Sabi niya, parang mali yung kanyang pagpapatch kaya pinaulit. Tapos sabi ko nung babae, sabi niya, hindi kasi inaalis yung trabaho. Ang tagal-tagal. Ang bakal-bakal talaga niyang mag-punch eh. Ang hinihin kasi, hindi naman maganda. Alam niyo po, parang nagulat ako. Sabi ko, biglang below the belt na yung kanyang comment at yung kanyang reaction. Dahil lang po sa sobrang nainip na talaga siya. At paano po kaya kung gawin ang maling reaction natin? Anong nangyayari sa ating mga puso? Ano po kaya ang nangyayari sa ating mga puso? At kaya po, sa ating pong mga Kristiyano, alam niyo po ba na dapat sanay na tayong maghintay. Sa ating mga anak ng Diyos, dapat sanay tayo sa paghihintay dahil maraming pagkakataon, dadalhin tayo ng Panginoon sa kanyang waiting room. Actually po, ang buhay ng isang Kristiyano ay parang process of waiting and waiting upon the Lord. Pero, bago po natin malaman yung gagawin natin tamang reaksyon kapag dinadala po tayo ng Panginoon sa waiting room. Bilang ang ating pong pamagat sa araw na to ay while waiting upon the Lord. While waiting upon the Lord. Meron pong inaasahan ng Panginoon makita sa atin kung paano po tayo magre-react o magre-respond kapag nasa waiting room po tayo. Pero bago po dyan, nais ko rin pong maintindihan po natin mabuti na hindi lahat ng ating paghihintay ay paghihintay pa
ako ay sinabi ko, maghihintay ako sa Panginoon. If I'm waiting upon the Lord. May tatlong bagay po akong gusto lamang na ma-specify na pag sinasabi mo, you are waiting upon the Lord, number one, you are actually depending completely upon God. Talagang nakadepend ka. Tatlo po yun. Paki-flash po, console. Number one, yung dumidepende po tayo sa Kanya talaga. Ibig sabihin, we acknowledge na siya ang Diyos at hindi tayo. Amen po. Ang Panginoon ng Diyos at hindi tayo. And His thoughts are not our thoughts. Hindi natin kaalaman o karunungan ang kaalaman at karunungan ng Panginoon. Amen po. At yung ating kahinaan, parang ipinapalit natin sa kalakasan ng Panginoon. Ayan po pagkasabi natin, maghintay ako sa Panginoon. Magdidepende ako sa Kanya. Pangalawa po, pag sinabi mong naghihintay ka sa Panginoon, you are hoping confidently that He will answer. Amen? So, ibig sabihin po, pag you are waiting upon the Lord, talagang mayroon kang assurance sa puso mo na anumang bagay ang mangyari, saan ka man dalhin ng pagkakataon, nahihirapan ka man, gaano man kaiksi o kahaba yung magiging paghihintay mo. May assurance ka po sa puso mo na hindi ka po iiwan ng Panginoon, kaya kapit ka lang. Amen? So yun po, pag naghihintay ka sa Panginoon, you trust na at hopeful ka na sasagot ko ang Panginoon. Pangatlo po, if we are waiting upon the Lord, it means that we are resting in His sovereign will. Ayan. Tayo po ay nananangan sa kalooban ng Panginoon. It means na hindi natin sinusubukang ayusin o yung gumawa ng sariling kaparaanan para ayusin yung busog natin o yung problema natin o yung pinagdaraanan natin. Ibig sabihin, alam natin na hindi tayo in charge. Kapag nagre-rely po tayo sa sovereign will ng Panginoon, alam natin na hindi tayo in charge and it is God who is in control. Hindi po. Kaya naman hinahayaan po natin ang Panginoon na kung anong mangyari. Gusto ko po yung kanta kanina, sabi niya, malaya ka kumilos, sabi niya, sa akin Panginoon. Diba? Pag po naghihintay tayo sa Panginoon, kasama po natin na hinahayaan natin kumilos ang Panginoon. Nagawin niya kung ano ang kalooban niya sa buhay natin, ayon sa kanyang kaparaanan at ayon sa kanyang timing. Ayan. Kasama po ang timing doon. Hindi po yung hinahayaan natin ng Panginoon, pero Lord, kailangan matapos ko ng isang taon lang. Kailangan ko makuha ko na yung 6 months. Diba? Pati timing, ibig sabihin, we rely on Him. So yun po ang ibig sabihin kapag tayo ay naghihintay sa Panginoon. Ngayon, paano naman po ang dapat natin maging response kapag tayo po ay nasa waiting room ng Panginoon? May gusto pong tatlong bagay na makita ang Panginoon sa atin pag tayo po ay nasa proseso ng paghihintay. Unang-una po sa ating binasa, sa ating text sa Santiago chapter 5, verse 7 to 8, sabi niya, remember to be patient. Ayan. Number 1 po, remember to be patient. Being patient po ay ibig sabihin pagiging matyaga, pagiging mapagtiis, yan. At pagiging pasensyosa o mahabang pasensya. Sa ibang translation po sa English Bible, ang sabi po dito, enduring trials under great stress. Yan. Ang patient pala ay enduring trials under great stress. So, kapag po tayo ay naghihintay sa tugon ng Diyos o sa pagkilos ng Diyos, inaasahan din po na tayo ay nagtitiis. Tayo ay nagyatawa. Okay? Sa verse 8 to 9 po na binasa po ng ating kapatid, 3 beses po dito na in-highlight ni Santiago o ni James ang patungkol sa pagtitiyaga. At hinalintulad niya po ito sa pagtitiyaga po ng isang magsasaka na nagtanim at matyagang naghihintay sa kanyang ani. Hindi po ba? In-emphasize din po niya na tayo mga anak ng Diyos, tayo po ay dapat na magtiyaga at tibayan ng ating loob na pagdating ng Panginoon ay tayo ay masusumpungan niya na karapat-dapat. Amen po ba? Yung tayo nagpapatuloy sa ating ginagawa, nagpapatuloy sa ating pagsunod sa Panginoon kahit na hindi pa natin alam kailan. Maaari po yung pagdating ng Panginoon na yun ay mas mauna pa po tayo nating lisanin ang
mundo na ito, hindi po ba? Hindi natin alam which one comes first, di ba po? Pero yung tayo ay nagpapatuloy kasi hindi natin yung alam at kung saan, hanggang saan po tayo. Diba? So, ibig sabihin po dito, kahit pa sa araw-araw po na paghihintay natin sa tugon ng Diyos sa ating mga panalangin, dapat pa rin po na makitaan tayo ng pagtityaga. Meron po yung long term, hindi po ba, na paghihintay. At meron din yung short term na paghihintay. Pero saan man doon, ay inaasahan pa rin na makita yung ating pagtitiis, pagtityaga. Natural po na kapag ang pangyayari ay naaayon sa ating mga gusto o parang okay yung nangyayari sa atin o yung tatakbo ng ating may pagsubok ka nga, pero alam mo yung gusto mo yung nararanasan mo, okay lang yung nararanasan mo. Madali po, di ba, na maghintay. Madali po lang na magtiis. Pero kung taliwas na ito sa gusto mong mangyari sana, tumataliwas ito sa sarili mong kagustuhan, sa will mo ba, na yung will ng Panginoon nag-iiba yata, parang hindi yata tumutugma sa will ko, yun para ang hirap maghintay, ang hirap magtiis. Nandoon na yung gumagawa na tayo ng sarili natin na kaparaanan, di ba? Ika lang, ano kaya ito na lang ang gawin ko? Yung iniisip po natin na mas mapapadali ako dito, mas gaganda ang takbo ng buhay ko pag ito ginawa. Only to realize later on po na mas magulo pala. Nandun ka na pala sa mas mahirap na sitwasyon dahil ginawa mo po yung sarili ng kaparaanan. Kaya po, dito po sa una nating puntos, nakalagay doon, remember. Yung word na remember sa pagtsatsaga. Kasi po, every now and then, sa mga panahon po na bibigay na tayo, gusto nating bumigay sa ating pagtitiis, ay alalahanin pa rin natin na hindi tayo in charge. Yan. Yung bibigay na tayo, ako na nga lang, I will make my own move. Alalahanin po natin, to be patient pa rin, dahil hindi tayo in charge. And it is God who is in control. Magpatuloy lang po tayo, magtiyaga, kapit lang, sabi nga. Dito po sa Hebrews 6:15, sabi po dito, matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Kagaya po nung nabasa natin o mga nababasa natin sa Old Testament ng men and women of faith, na nagpatuloy po sila sa kanilang ginagawa, ay nakamtan po nila yung pinangako ng Panginoon sa kanila. Kagaya din po natin, pag tayo daw po ay magpapatuloy ng may pagtityaga, makakamtan din po natin yung pinapangako ng Panginoon sa atin. Kaya sabihin niyo po sa inyong katabi, kapatid, kapit lang. Kapit lang. Kapit lang. Kapit. Sa pangalawa pong puntos natin, na gusto makita ng Panginoon sa atin, maintain a proper perspective. Ito po na, napakaganda po ito. Sabi niya, panatilihin ang tamang pananaw. Amen? Habang tayo po ay naghihintay sa Diyos, mahalagang pinananatiling natin ang tamang pananaw sa sitwasyon na pinalalagyan natin. Huwag tayong magsisihan o mag-complain, sabi nga doon sa James chapter 9, di ba? Huwag tayong magsisihan o maging mareklamo sa pinagdaraanan natin. Alalahanin po natin na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pagsubok na pinagdaraanan. May kanya-kanya po tayong alalahanin sa buhay. May kanya-kanya, sabi nga po, may kanya-kanya tayong pasal na krus. Amen po ba? Magkakaibang mukha, pero pare-pareho po yun. Na talagang kinakailangan ng ating pagtitiis at magandang pananaw. Yan. At sinabi po dito ni James na kagaya po, sabi niya, pinaalala niya dito na sa binasa ni James, na tignan natin ang mga propeta. At si Job, ito po yung mga propeta ng unang panahon, kagaya po nila Abraham, nila Noah, diba po, ni Isaac, ni Jacob, ni Job, na sa kabila po ng kanilang pagtitiis at paghihintay, sila po ay nagpatuloy ng may magandang pananaw sa kanila na at the end of this, diba, there's a great blessing, there's a blessed hope na nakikita nila. Na alam niyo po yung nagpatuloy pa rin sila na maghayag ng salita ng Panginoon, nagpatuloy pa rin sila sa pagsiserve sa Panginoon, nagpatuloy silang ginagawa yung kanilang ginagawa kahit na matagal na yung paghihintay nila. At kasama po doon sa kanilang pagtitiis ay yung
tamang pananaw na after all this, di ba? Yung kahit gaano man kahirap, ano, yung at the end of this ay makakamtan ko yung tagumpay. Alam niyo po, isa sa paborito kong propeta ay si Noah. Si Noah po kasi nung po siya ay binigyan ng pahayag ng Panginoon na gumawa ng arko. Alam niyo po ba na 120 years pala niyang ginawa ito? Mahigit isang century na taon na ginagawa niya yung ark. At biruin niyo po, hindi po umuulan sa mga panahon na yun. Na madalang po sa isang taon ang pag-ulan. At habang ginagawa niya po yung persecution, yung pangutya, yung iniisipan na siya ay nababaliw na. Siyempre naman po, 120 years kang gumagawa ng arko, wala namang ulan. Di ba po, palagi na rin po siguro siya nakakarinig sa kanyang mga kamag-anak, kapitbahay. Anong ginagawa niya, di ba po? Pero nagpatuloy po siya, hindi po ba? At napakatagal din na panahon na natili sila doon sa arko. Sabi po dun sa aking ni-research, 370 days na sa loob sila ng arko bago sila lumabas. At alam niyo po ba, na nung alam na niya, di ba, nagpadala siya ng isang agab at alam na niya na wala nang ulan, wala nang tubig, wala nang baha at nakares na yung kanilang malaking bangka sa lupa. Hindi pa rin po agad lumabas si Noah. Naghintay pa po siya ng 56 days or almost 2 months bago siya lumabas. Dahil hinintay niya po ang instruction ng Panginoon bago siya lumabas. Alam niyo po yung paghintay niya, hindi lang siya basta naghintay at nag-endure. Sumusunod po siya every single command ng Panginoon sa kanya. Ano pa ang mga gagawin niya while waiting. Kaya po napakapaborito ko po si Noah. Pero ganun din po si Job, hindi po ba? Si Job naman po, siya po yung nakaranas ng pinakamatinding pagsubok. Kumbaga, yung pagsubok kung gaano kabigat, siya na po yata yung pinakamabigat dahil hindi lang po kinuha ang lahat ng kanyang ari-arian, kundi ang lahat ng mahal niya sa buhay. Ang lahat ng mga anak niya ay namatay, iniwan siya ng kanyang asawa, at ang mga kaibigan niya ay talagang tinutuligsa na siya. So, at bukod po doon, meron po siyang isang sakit na walang lunas. So, gaano po kabigat yun? May mas bibigat pa po kaya doon ang pinagdaraanan natin ngayon, na sabay-sabay in one time, nararanasan din po. Pero ano pong sabi niya, sabi ng asawa niya, sabi niya, curse God and die, para matapos na yung paghihirap mo. Pero anong sabi po ni Job? Ang Panginoon na nagkaloob, siya rin ang may karapatang kumuha, nananatiling mabuti ang Panginoon. Napakaganda po yung sinabi niya, di ba? Napakaganda ng pananaw ni Job. Kung kaya po talagang in-endure niya, tinanggap niya lahat. At nakita po natin at the end of the story ni Job, anong ginawa ng Panginoon? Dinoble po ng Panginoon ang kanyang mga ari-arian. Kung gaano po siya kayaman bago nangyari yung pagsubok na yun, dinoble po yun ng Panginoon. At nagkaroon pa po siya ng 4 na anak at nagkaroon pa po siya ng asawa. Bumalik po ang kanyang mga kapatid at namuhay po sila ng masaya sa gana. So, nakita niyo po yung nangyayari kapag po meron tayong magandang perspective. Sabi pa nga po dito sa verse 11, di ba? Mapalad ang nagtitiyaga, nilahat ni Santiago sa buhay ni Job yun. At nakita po natin ang kabutihan ng Panginoon. Pinapakita rito na pag tayo ay nagtatiyaga at nagkakaroon ng magandang pananaw, at the end nakikita natin yung talagang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa buhay natin. Ang illustration po ng isang magandang pananaw ay binigyan po kami ng magandang illustration din dati. Isang glass po, nakalahati ang laman. Imbis na po natitignan natin siya as half empty, ay titignan natin siya as half full. Kalahati siyang puno kaysa sa kalahating kulang. Yun daw po yung mas magandang yun daw po yung pagkakaroon ng magandang pananaw. Yung positibo ang nakikita natin. At alam niyo po ba sa aking personal testimony, nung na-diagnose po yung aking pangalawang anak na autistic din siya. At tinanong ko po si pastor na, sabi ko po sa kanya, Dad, sabi ko po sa kanya, bakit binigyan tayo ng Panginoon ng dalawang special na anak?
Hindi ba kaya niya alam na kung gaano masakit ito sa atin na naglilingkod kami tapat sa Kanya? Kasi during that time po, ay kasagsagan din po ng aming ministry. Dalawa po kami mag-asawa. Talagang busy-busy po kami din sa ministry. At talagang naroon din po kami sa peak na nagsiserve po kami sa Panginoon. At ayon sa aming pangunawa, habang nagbibilang Panginoon, ay sinusunod po namin siya. At sabi ko po sa asawa ko, hindi po ba niya alam kung gaano masakit ito para sa atin? Sabi ko, at paano ito naging gantimpala o reward sa atin na lingkod niya? Tapos sabi ko ng asawa ko sa akin, hindi ko po makakalimutan kanya, huwag mong tignan ng ganyan. Isipin mo na lang na pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Sabi niya, pinagkatiwalaan tayo mag-alaga ng dalawang anak na special kasi alam niya na mamahalin natin at alagaan natin ito. Di tulad ng iba. Alalahanin mo din na anak sila ng Diyos at pinagkatiwala lang sa akin. Katiwala lang tayo mag-alaga. Alam niyo po yung term niya na sinabi niya na huwag mong tignan ng ganyan. Yung po yung nagpa-realize sa akin na oo nga, may ibang pakahulugan nga pala itong na binigay sa amin ng Panginoon na ito na dalawang special na amin. Hindi ko siya titignan bilang sa negatibong backside ba. Hindi ko siya titignan na nasasaktan ako na ano ba ito. Kundi titignan ko na mas malaking tiwala sa amin ng Panginoon. Kumbaga, parang compliment pa po siya. Na ganun na lang yung kalaking trust sa amin ng Panginoon. Kaya sa amin niya ipinagkatiwala instead sa iba. Kasi sa amin, alam ng Panginoon na alagaan namin at mamahalin namin dalawa namin anak. At doon po ako, unti-unting nabago yung aking pananaw. At gumaan sa akin yung pagtanggap na meron nga kami dalawang special na anak. Amen po. Si Hebrews 12:3 po, pinaalala din po sa atin dito na si Jesus ay nagtiis sa pag-uusig ng kasalanan natin. Sa huli, hindi po si Noah, hindi po si Job ang pinaka-ultimate natin na example actually, kundi si Jesus. Amen po. Si Jesus kasi po, siya yung nagpasan ng krus. Pinakamabigat na krus kasi dala na lang lahat ng ating kasalanan eh. Amen po. At pinanatili niya po yung magandang at positive na pananaw na yung glory that awaits Him after na mapagtagumpayan niya po yung sa cross ng Calvary. Yung salvation of all mankind. Hindi po ba? So, ganun din po, yung pagkakaroon po natin ng pananaw, yung pagkakaroon po natin ng yung positibo o tamang pananaw habang tayo po ay nagtsatsagang maghintay sa Panginoon. Ito po yung nagpapagaan sa atin, diba? Na magpatuloy. So, pangatlo po, yung una, remember to be patient. Pangalawa po, ay maintain a right proper perspective. At ang pangatlo po ay trust and rest in God's promise. Amen. Rest and trust in God's promise. Manangan at magtiwala tayo sa mga pangako ng Panginoon. Mahalaga po yan habang tayo ay naghihintay. Kung kanina po, mas napapagaan po yung ating paghihintay kapag meron tayong tamang pananaw. Pag po tayo ay nananangan sa pangako ng Panginoon, mas nangyari, exciting and joyful ang paghihintay. Yan. Mas exciting and joyful po yung ating paghihintay. Hindi po yung miserable tayo naghihintay. Sige, maghintay ako. Sige po. Okay, kaya. Alam niyo po yun. Pero pagka nananangan ka o nagtitiwala ka sa promise ng Panginoon, ano, hindi ka nakafocus sa bigat ng problema mo. Hindi ka nakafocus sa laki ng pagsubok mo. Nakafocus ka doon sa promise ng Panginoon na after this ay merong tagumpay ang makakamtan. Ano po ba? Yun naman po talaga yung ultimate, yung nagdadrive sa atin, hindi po ba? To wait, nagdadrive sa atin to keep going kapag meron po tayong pinanghahawakan. Di ba po? Yung may pinanghahawakan tayong promise, may pinanghahawakan tayong pagpapala, may pinanghahawakan tayong tagumpay, may pinanghahawakan tayo na at the end of this, mangyayari itong bagay nito. Makikita ko ang katapatan at kabutihan ng Panginoon after
So napakahalaga po yun na makita sa atin habang tayo ay naghihintay. Sa verse 12 po, sinasabi dito, kung muling babasahin natin, sabi niya, parang out of the topic kasi ang sabi dito, let your yes be yes and your no be no. Sabi dito, huwag tayong mangako, lalo na pag hindi natin kayang tuparin. Parang medyo out of topic pag-isipin natin kasi suffering, trusting, sabi ganyan, di ba? And waiting. Pero napakaliwanag po na gustong sabihin sa atin dito ng Panginoon na hindi natin kailangang mangako, lalo na kapag po hindi naman natin ito kayang tuparin. Minsan po kapag tayo ay nahihirapan sa ating sitwasyon sa buhay, natatagalan na tayo sa paghihintay, yung sasagot ng Panginoon sa ating mga panalangin. Natitempt tayo na makipag-bargain sa Panginoon na, Lord, bigay mo na po ito sa akin. Lord, sana po matapos itong problema ko na ito. Lord, sana po gumaling na po ako. Sana po ma-promote na po ako at magbabago pa. Babaguhin ko na po yung galit ko, Lord. Magsisimba na po ako linggo-linggo. Basta ganito lang po ito. Magta-tights na po ako, Lord. Manalo lang ako sa loto. Magta-tights na po ako, Lord. Taasan mo lang yung sweldo. Di ba po may mga ganun tayong bargain? Alam niyo po, binarn tayo dito ni James na huwag natin yung gawin. Kasi alam ng Panginoon ang puso natin. Alam na ng Panginoon kung tutuparin natin o hindi. Kaya hindi na natin ito kailangan gawin. Amen po. Kung ayaw daw po natin ma-usgahan. Amen. At sa verse din po na ito, sinasabi dito, ipinapaalala sa atin, di ba? Sabi po doon sa mga previous verse na dahil malapit nang dumating ang Panginoon or darating na ang Panginoon. Yun naman po yung ultimate talaga at general waiting natin yung pagharap natin sa Panginoon. At pinapaalala po ng verse na ito na ang Panginoon na natin na nagsasabi oo at hindi ay totoo at tapat. Pag sinabi niyang oo, oo. Pag sinabi niyang hindi, hindi. Kaya mapangahawakan po natin ang kanyang mga kapatid. So, kaya po patuloy lang po tayong maghintay ng may pagtsatsaga, tamang pananaw, at panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon sa atin hanggang huli. At ang illustration po dito, yung binigay po sa amin na illustration, yung bamboo, Chinese bamboo tree. Ito po kakaibang klase po ito ng bamboo tree. Kasi ito daw po, pagka tinanim mo, sa first 5 years, may inaalagaan mo po siya. Pinibiligan, pinukultivate, pinapaarawan. Hindi ka po makikita ng malaking paglago nito. Less than 1 inch lang daw po ang itutubo niya. Sa first 5 years niya. Kasi po, umuugat po siya ng malalim. Umahaba po yung ugat niya sa unang 5 taon. At pagkatapos po, sa ika-5 taon niya, tataas po siya ng 9 feet agad-agad sa span lang ng 90 days. Sa 3 buwan, makikita mo bigla na lang siyang lumaki ng 90 feet. So, kailan po, dito po, kailan talagang lumago ang bamboo tree? Sabi niya. Ito po yung nung unang 5 taon na inaalagaan siya. Doon ay lumalaki po siya. Ang conclusion po, sa ating paghihintay, may ginagawa na po ang Panginoong proseso sa atin. Ano po ba? At tandaan po natin na minsan, sinasadya ng Panginoon na tayo ay paghintayin sa sagot niya o sa tulong niya, hindi para mahirapan tayo. Hindi para mahirapan tayo, kundi para itama at ihanda ang ating mga puso. Sinasadya po ulit ito po. Minsan sinasadya po ng Panginoon na tayo ay paghintayin sa ating mga panalangin o sa mga inaasahan natin sa Kanya. Pangako. Hindi dahil para tayo ay pahirapan, kundi para tayo ay ihanda at itama ang ating mga puso. Hindi lamang po niya gustong ayusin ang ating mga problema, kundi gusto niya rin ayusin ang ating buong buhay. At ang paghintay po ay proseso ng Diyos para maranasan natin ang pangako niya na buhay na ganap at kasiyasiya. Ang paghintay po natin ay proseso ng Panginoon para maranasan natin yung buhay na ganap at kasiyasiya. Ang ginawa po ng Diyos sa atin, ang ginagawa po ng Diyos sa atin habang tayo ay naghihintay ay kasing halaga
ng ating matatanggap. Yung conclusion po, the process of waiting is as important as its outcome. Amen? Kaya po, huwag po tayong malungkot o huwag tayong manlumo kapag tayo po ay dinadala ng Panginoon sa kanyang waiting room. Sabi po niya, magtiyaga po tayo, magtiis. Alalahan po natin, magpatuloy po tayo na kumapit lang. Yan. Kung nagsiserve po tayo, mag-serve. Patuloy pa rin tayo mag-serve. Kung tayo po ay binugbubog ng Panginoon, patuloy po tayo magpangubog. At sabi po dito, magkaroon pa rin tayo ng tamang pananaw. Yan. Maging positibo tayo palagi. Pagdali tayo magburik sa Panginoon. Habang tayo ay naghihintay, makita pa rin ng Panginoon na tayo ay nagpupuri sa bawat maliliit na bagay na pwede natin ipagkapuri sa Kanya sa araw-araw. Gawin natin, mag-worship tayo sa Kanya habang tayo ay naghihintay. At ano pa, panghawakan natin patuloy ang Kanyang pangako. At sure na tayo po ay magkakaroon. So, yun po ang ating mensahe na ibinigay ng Panginoon ngayon. At bago po tawagin si Pastor sa kanyang special number, ito po ni-request ko po sa kanya. Ito po ay isa naming paborito. Bakit siya po ni-request ko? Kasi po, naging parang theme song po namin to ng pamilya namin. Noong mga panahon nga po yun na-realize namin na binigyan po kami ng Panginoon ng isang responsibility, sabi na po natin, na mag-alaga po kami ng dalawang napaka-espesyal na mga bata. At ito po yung aming naging pinso. At gusto ko pong ipakita din, i-testify na rin po, na magmula po noong na-diagnose yung pangalawa kong anak, 2013. Natadala ko kung umuwi kami dito, 2013, na-diagnose po si Ian. Sabi namin, hindi kami titigil kung anong ginagawa namin sa Panginoon. Magpapatuloy po kami, magsiserve, magpapatuloy kami kung anong gusto, saan kami dalhin ng Panginoon, sunod lang kami. Kasi, pinagkatiwala niya, bibigyan niya rin po sa amin yung means at kaparaanan at provision kung paano po namin maalagaan yung dalawa naming anak na special. At habang kami ay naghihintay, alam namin na marami pang gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha sa buhay namin na kasing halaga din na makikita namin magiging maayos yung kalagayan ng aming dalawa. So, pinalawagan po si Pastor sa special number. Amen. Na-bless po ba kayo? Amen. Amen. Praise God. Parang mahirap po kumanta ngayon at pagka meron kang pang bola dito sa dibdib. At saka, ganoon din po ay medyo minamalat tayo, kaya pagpasensyahan niyo po. While I'm waiting po, naitatangkat na no? I'm waiting on you, Lord. I'm waiting on you, Lord. The way is painful, but patiently I will wait. I will move ahead, bold and confident, taking every step in obedience. While I'm waiting, I'll serve you while I'm waiting.
waiting on you, Lord. I am peaceful. I'm waiting on you, Lord. Though it's not easy, no, but faithfully I will obey. 'Cause I will wait. I'll move ahead, bold and confident. I'll be taking every step in obedience while I'm waiting. I'll serve you while I'm waiting, and I'll worship while I'm waiting. I will not fail. I'll be running the race, even while I wait. While I'm waiting, I'll serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will not delay. I'll be running the race, even while I wait. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting on you, Lord. Yes, po. Amen. Sama-sama po tayo yung at manalangin. Diyos nating mabuti at tapat sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa iyong mensahe sa umaga nito, Panginoon. Natunay, Panginoon, na Lord, sa kabila ng aming pinagdaranasan at pinagdaraan ng pagsubok ngayon, Panginoon, sa pandemyang ito o sa mga personal namin, Panginoon, panalangin na naghihintay, Panginoon, ng pag-aayos mo sa amin, Panginoon, ng kasagutan mo, Panginoon. Lord, salamat at pinaalalahanan mo kami, Panginoon, na magtiyaga. Pinaalalahanan mo kami, Panginoon, magkaroon ng tamang pananaw, Panginoon. At pinaalalahanan mo kami patuloy na kumapit at magtiwala sa iyong mga pangako. Ama, salamat. At habang kami ay naghihintay, Panginoon, sa blessed hope na meron kami, Panginoon, Lord, mananatili po kami magpapatuloy, Panginoon, sumusunod sa iyo. Mananatili po kami, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Mananatili po kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Dahil hindi po, Panginoon, nababago ang katotohanan, Lord. Hindi po, Panginoon, nababago ang katotohanan ng pinagdaraanan namin na ikaw ay tapat at mabuti, Panginoon. Lord, hindi pa man namin nararanasan, Panginoon, ang katuparan ng mga pangako mo, Lord. Alam namin, Panginoon, na mayroon ka na pong ginagawang kamanghamanghang pagkilos sa aming mga buhay, Panginoon. At doon, Panginoon, pala ay nagpapasalamat na kami, Panginoon. Sa pag-ayos mo ng aming puso, Panginoon, sa paghanda mo ng aming buhay, Panginoon, upang sa pagdating ng panganahon na makakaharap ka namin, Lord, anytime, Panginoon, ay masusubukan mo kami, Panginoon, na handa, Panginoon, at nakalulunod sa iyo. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na nananaman kami sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, Lord, na sa aming paghintay, Panginoon, samahan mo kami, Ama. Hallelujah. Salamat po sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming sabi ng panalangin. Amen. Bless po ba tayo? Amen. Sige po. Tumayo na po tayo para sa benediction. At sa Kanya
na makagagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kalakasan at kapangyarihan na nasa sa atin. Sumakanya nawa ang kapurihan, kadakilaan at kalwalhatian, ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Ang nabuumapaw na biyaya ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus at ang pakikisama, ang kalakasan na dulot ng banal na Espiritu ay sumaating lahat. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen!